Wala nang ibang kasagutan ang ibinigay ng kanyang pamayanan, maliban na sila ay nagsabi, "Inyong itaboy ang pamilya ni Lot mula sa ating lungsod." Katotohanang sila ay mga tao na nagnanais na maging malinis at dalisay. Kaya't aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya maliban sa kanyang asawa, aming itinalaga siya na mapasama sa mga nagpaiwan. At pinaulanan namin sa kanila ang ulan ng mga bato, pagkasama-sama ng gayong ulan sa mga pinagbalaan. Ipagbadya, O Muhammad, ang pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah at kapayapaan sa kanyang mga alipin na kanyang hinirang para sa kanyang mensahe, higit bagang mainam si Allah o ang lahat ng iyong iniakibat na mga katambal sa kanya. Di nga kasi walang alinlangan, si Allah ang higit na mainam. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos. Siya na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at nagpapanaog sa inyo ng tubig o ulan mula sa alapap. Narito sa lupa ay aming pinapangyari na tumubo. Ang kamanghamanghang halamanan na puspos ng kagandahan at kasiyahan, wala sa inyo. Ang kakayahan ng magpapangyari ng paglaki ng kanyang mga puno. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Hindi. Sila ay mga tao na nag-aakibat ng mga kapantay sa Kanya. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos? Siya na gumawa sa kalupaan na matatag upang panahanan, at siya na naglagay ng mga ilog sa gitna nito, at siya na nagtindig dito ng matatatag na kabundukan, at siya na nagtakda ng sagka sa pagitan ng dalawang dagat, ng maalat at manamis-namis na tubig. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Hindi. Datapot karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos? Siya na sumasaklulo sa mga nalalagay sa panganib kung siya ay naninikluhod sa Kanya, at siya na nag-aalis sa kasamaan at gumagawa sa inyo ng mga tagapagmana ng kalupaan sa maraming henerasyon ng mga salit-saling lahi. Mayroong pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Kakarampot lamang ang inyong naaalaala. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos? Siya na namamatnubay sa inyo sa kadiliman ng kalupaan at karagatan at nagpapadala ng hangin bilang tagapagdala ng masayang balita ayon sa kanyang habag, ang ulan. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Higit siyang kataas-taasan sa lahat ng kanilang iniakibat na mga katambal sa Kanya. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong tinatawag na mga Diyos? Siya na nagpasimula ng paglikha at matapos ito. Ito ay kanyang uulitin at siya ay nagkakaloob sa inyo ng lahat ng bagay mula sa kalangitan at kalupaan. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Ipagbadya, ipakita o ilantad ninyo ang inyong mga katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Ipagbadya, walang sinuman doon at dito sa mga kalangitan at kalupaan ang nakatatalastas ng ghaib o mga nililingid tulad ng paraiso, impyerno, kaluluwa, anghel at iba pa maliban kay Allah. At hindi rin nila mapaghihinuha kung kailan sila ay babangong muli sa pagkabuhay. Hindi, sila ay walang kaalaman sa kabilang buhay, bagkus sila ay nag-aalinlangan tungkol dito. Hindi, sila ay bulag tungkol dito, at ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, kung kami ba ay maging alabok na, kami, at ang aming mga ninuno, kami baga ay babangong muli. Tunay ngang kami ay pinangakuan nito, kami at ang aming mga ninuno noon pa, katotohanan ang mga ito ay wala ng iba, maliban sa mga kwento ng panahong sinauna. Ipagbadya mo sa kanila, O Muhammad, magsipaglakbay kayo sa kalupaan, at pagmalasin kung ano ang kinahantungan ng mga kriminal. Sila na nagtatakwil sa mga sugo ni Allah at sumusuway kay Allah. At huwag kang magdalamhati sa kanila, gayon din ay huwag kang manliit sa hapis, dahilan sa kanilang binabalak. At sila na mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah ay nagsasabi, kailan baga kaya ang pangakong ito ay matutupad kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan? Ipagbadya, marahil ang inyong hiling na inyong minamadali ay maaring malapit na sa likuran ninyo. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay tigib ng biyaya o kagandahang loob sa sangkatauhan
datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nagbibigay ng pasasalamat. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay nakababatid kung ano ang kinukubli ng kanilang dibdib at kung ano ang kanilang inilalantad. At walang anumang nalilingid sa kalangitan at kalupaan na hindi nakatala sa isang maliwanag na aklat, ang Al-Lawh Al-Mahfuz. Katotohanan, ang Quran na ito ay nagsasisay ng angkan ng Israel ng tungkol sa karamihan ng kanilang pinagkakahiduan o pinagtatalunan at pinagkakasalungatan. At katotohanan ito, ang Quran ay isang patnubay at isang habag sa mga sumasampalataya. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay magpapasya sa pagitan nila sa iba't ibang mga sekta sa pamamagitan ng kanyang kahatulan, at siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang puspos ng karunungan. Kaya't inyong ilagay ang inyong pagtitiwala kay Allah, katiyakang ikaw o Muhammad ay nasa landas ng lantad na katotohanan. Katotohanang hindi mo magagawa na ang patay ay makarinig, alalaong baga ang mabigyan ng kapakinabangan sila, at gayon din ang mga hindi sumasampalataya at ang bingi upang makarinig ng tawag kung sila ay tumatalilis na nakatalikod. At hindi mo maakay ang bulag upang hadlangan sila sa pagkaligaw. Magagawa mo lamang na makarinig ang mga sumasampalataya sa aming ayat, mga talata ng Quran, aral at katibayan, at sila na nagsuko ng kanilang sarili kay Allah sa Islam bilang mga Muslim. At kapag ang salita ng kaparusahan ay matupad laban sa kanila, aming ilalabas mula sa kalupaan ang isang halimaw o mabagings na hayop patungo sa kanila na magsasalita sa kanila, sapagkat ang sangkatauhan ay hindi sumampalataya nang may katiyakan sa aming ayat o mga talata ng Quran at kay Propeta Muhammad. At alalahanin ang araw na aming titipunin sa bawat bansa ang isang pulutong ng mga nagtatwa ng aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda, at matapos ito, silang lahat ay titipunin at itataboy sa lugar ng pagsusulit. Hanggang nang sila ay sumapit sa harapan ng Panginoon sa lugar ng pagsusulit, siya ay magpapahayag, inyo bagang itinatwa ang aking ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda, nang ito ay hindi ninyo naunawaan sa punto ng karunungan? O ano ba yaon na lagi ng inyong ginagawa? At ang salita ng kaparusahan ay matutupad laban sa kanila, sapagkat sila ay nagsigawa ng kamalian at sila ay hindi makapangungusap upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi ba kanila namamalas na aming ginawa ang gabi para sa kanila upang magpahinga, at ang araw upang bigyan sila ng liwanag at paningin? Katotohanang naririto ang ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral o tanda sa mga tao na sumasampalataya. At alalahanin ang araw na ang tambuli ay hihipan, at ang lahat ng mana sa kalangitan at lahat ng mana sa kalupaan ay magigimbal, maliban sa kanya na maibigan ni Allah na huwag mapabilang, at ang lahat ay paparoon sa kanya na nangangayupapa o nagpapakumbaba. At inyong mapagmamalas ang kabundukan na inyong inaakala na nakatatag o hindi gumagalaw, datapot sila ay maglalaho na katulad ng paglalaho ng mga ulap. Ito ang gawa ni Allah, na siyang nagpapangyari ng lahat ng bagay sa ganap na ayos, sapagkat katotohanan siya ang ganap na nakakaalam kung ano ang inyong ginagawa. Sinuman ang magdala ng isang mabuting gawa, alalaong baga ang pananalig sa kaisahan ni Allah na kasama ang lahat ng gawa ng katuwiran ay magkakaroon ng higit na mainam kaysa katumbas nito, at sila ay magiging ligtas sa lagim ng araw na yaon. At sinuman ang dumatal na may masamang gawa, alalaong baga, hindi siya nakapagsisi, katulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kawalan ng pananalig sa kaisahan ni Allah. Sila ay hahagis ng pasubasub sa kanilang mukha sa apoy, at sa kanila ay pagbabadya. Hindi baga kayo binayaran ng anuman maliban sa inyong ginawa? Ako, si Muhammad, ay pinag-utusan na sumamba lamang sa Panginoon ng lungsod na ito, ang Makkah. Siya na nagpabanal dito, at sa kanya ang pagmamay-ari sa lahat ng bagay, at ako ay pinag-utusan na mapabilang sa mga Muslim na tumatalima kay Allah. At upang aking dalitin ang Quran, kaya't kung sinuman ang tumanggap ng patnubay, ay tumanggap nito para sa kapakanan ng kanyang sarili,
At sino man ang mapaligaw, iyong sabihin sa kanya, ako ay isa lamang sa mga tagapagbabala. At ipagbadya o Muhammad sa mga pagano at mapagsamba sa Diyos-Diyosan ang lahat ng mga papuri at pasasalamat kay Allah. Ipamamalas niya sa inyo ang kanyang ayat o mga tanda sa inyong sarili at sa sangtinakpan o sa kaparusahan, at inyong makikilala ito at ang iyong Panginoon ang nakatatalos ng inyong ginagawa. Surat Al-Qasas. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Qasin Mim. Ito ang mga talata ng maliwanag na aklat na nagtatambad na maging malinaw ang katotohanan kaysa sa kabulaanan, ng mabuti kaysa sa masama. Dinadalit namin sa inyo ang ilan sa kasaysayan ni Moises at Paraon nang may katotohanan para sa mga tao na sumasampalataya na nananalig sa Quran at sa kaisahan ni Allah. Katotohanang si Paraon ay nagmataas sa kanyang sarili, sa kalupaan, at pinagwatak-watak niya ang kanyang mga tao sa mga sekta o pangkat na nagpapahapis at nagpapahina sa ilang pangkat ng kanilang lipon, alalaong baga ang angkan ng Israel. Ang kanilang mga anak na lalaki ay kanyang pinaslang, datapwat pinabayaan niyang mabuhay ang kababaihan, sapagkat tunay ngang siya isa sa mga mapaggawa ng malalaking kasalanan at krimen o kabuktutan o mapang-api o kasamaan. At ninais namin na maging mapagpala sa mga naghahapis sa kalupaan upang sila ay maging mga pinuno sa pananalig at gawin sila na maging tagapagmana upang sila ay may talaga ng matibay sa kalupaan at may pakita namin kay Paraon at kay Haman at sa kanilang mga kawal kung ano ang kanilang kinatatakutan sa kanila. Kaya't ipinagkaloob namin ang ganitong inspirasyon sa ina ni Moises. Pasusuhin mo ang iyong anak, si Moises. Datapat kung ikaw ay may pangangamba para sa kanya, ay ipaanod mo siya sa ilog. Subalit huwag kang matakot o magdalamhati sapagkat muli naming ibabalik siya sa iyo at aming hihirangin siya na maging isa sa mga sugo. Ang mga tauhan ni Paraon ay nakasagip sa kanya sa ilog upang si Moises ay magsilbing kaaway at magdulot sa kanila ng dalamhati. Katotohanang sina Paraon at Haman at ang lahat nilang mga kawal ay mga tao na makasalanan. At ang asawa ni Paraon ay nagsabi, narito siya na magiging aliw ng mata para sa akin at sa iyo. Huwag mo siyang paslangin, marahil siya ay magiging kapakinabangan sa atin, o di kaya ay ampunin natin siya bilang anak. At hindi nila napagtatanto kung ano ang magiging bunga ng kanilang gagawin. At ang puso ng ina ni Moises ay nawalan ng pandama, naging hungkag, maliban sa pag-aalaala kay Moises, at nakahanda na sanang isiwalat niya ang lahat na si Moises ay kanyang anak kung hindi namin pinatibay ang kanyang dibdib sa pananalig upang siya ay manatili na isang matatag na nananampalataya. At kanyang sinabi sa kapatid na babae ni Moises, sundan, tingnan mo siya, kaya't siya ay sumubaybay sa kanya, kay Moises, ng lihim sa malayo, samantalang ito ay hindi nila napag-aakala o napapansin. At aming itinakda na siya si Moises ay tumangging sumuso ng gatas ng ibang babae hanggang ang kanyang kapatid na babae ay naparoon sa kanila at nagsabi, ituturo ko sa inyo ang isang sambahayan na makapagpapasuso at makapag-aalaga sa kanya para sa inyo. Kaya't sa ganito namin ibinalag siya si Moises sa kanyang ina upang ang kanyang ina ay mapanatag at upang siya ay hindi malumbay at upang kanyang maalaman na ang pangako ni Allah ay katotohanan. Datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakababatid. At nang siya ay sumapit na sa hustong gulang at naging matatag sa pagkalalaki at isipan, ay iginawad namin sa kanya ang hukman o paghatol at ganap na pangunawa sa relihiyon, alalaong baga ang Islam at kaisahan ni Allah at karunungan. At sa gayon namin ginagantimpalaan ang mga gumagawa ng kabutihan. At pumasok siya sa lungsod sa oras na ang mga tao nito ay hindi abala dahil sa panghapong pamamahinga. At nakita niya rito ang dalawang lalaki na nag-aaway. Ang isa ay mula sa kanyang pamayanan, sa kanyang karelihiyon mula sa angkan ng Israel, at ang isa ay mula sa kanyang mga kaaway. Ngayon, ang lalaki na mula sa kanyang pamayanan ay nakiusap sa kanya na tulungan siya laban sa kanyang kalaban, at siya na kaaway
ay sinuntok ni Moises at kanyang napatay. Siya si Moises ay nagsabi, ito ay mula sa gawain ni Satanas, sapagkat siya ay isang lantad na kaaway na naglilihis sa tao sa tamang landas. Siya si Moises ay nanalangin, O aking Panginoon, katotohanang binigyan ko ng kamalian ang aking sarili, kaya't inyong patawarin ako. Kaya't siya ay pinatawad ni Allah, katotohanang siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Siya ay nagsabi, O aking Panginoon, sapagkat ipinagkaloob ninyo sa akin ang inyong biyaya, kailanman ay hindi na ako tutulong sa mga mapaggawa ng kasalanan o kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o palasway kay Allah. Sa kinaumagahan, nang siya ay lumibot na muli sa lungsod na may pangangamba at nagmamasid na naghihintay kung ano ang kinahinatnan ng kanyang krimen ng pagpatay ng walang ano-ano, ang tao na kahapon lamang ay humingi sa kanya ng tulong ay muling tumawag sa kanya na humihinging muli ng tulong. Si Moises ay nagsabi sa kanya, katotohanang ikaw ay lantad o mapilit na mapaglabag. At nang siya ay magnais na suntukin ang tao o lalaki na kapwa nila kaaway, ang lalaki o Israel ay nagsabi, O Moises, iyo bang hangarin na patayin ako na kagaya ng pagpatay mo sa isang lalaki kahapon? Ikaw ay naghangad lamang na maging manlulupig sa kalupaan at hindi upang ayusin ang mga bagay sa wastong kalagayan. At may isang lalaking dumating na humahangos na galing pa sa dulong lugar ng lungsod. Siya ay nagsabi, O Moises, ang mga pinuno ay nagsasanggunian tungkol sa iyo na naglalayon na ikaw ay patayin, kaya't iyong lisanin ang lungsod. Katotohanang ako sa iyo ay isa sa mga matatapat na tagapayo. Kaya't karakarakang umalis siya roon nang nangangamba at nag-aakalang siya ay huhulihin. Siya ay nanalangin, O aking Panginoon, ako ay ligtas ninyo sa mga tao ng zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At nang tahakin niya ang lupain patungo ng Madian o Midian, siya ay nagsabi, marahil ang aking Panginoon ay mamamatnubay sa akin sa mainam na daan patungo ng Madian. At nang siya ay sumapit sa pook na pinag-ihigiban ng tubig, isang balon, sa Madian ay nakatagpo siya rito ng maraming tao na nagpapainom sa kanilang maalagang hayop. At bukod pa rito ay nakatagpo siya ng 2 babae na nagtataboy ng kanilang mga alagang hayop. Siya ay nagsabi, ano ba ang suliranin ninyo? Sila na ang 2 babae ay nagsabi, hindi namin mapapainom ang aming mga hayop hanggat ang mga tagapastol ay hindi mag-alis sa kanilang mga hayop at ang aming ama ay lubhang matanda na. Kaya't pinainom niya ang kanilang mga alagang hayop at pagkatapos ay muli siyang nagbalik sa lilim ng punong kahoy at nagsabi, O aking Panginoon, katotohanang ako ay lubhang nangangailangan ng anumang mabuting bagay na ipagkakaloob ninyo sa akin. Hindi nagtagal, ang isa sa mga babae na nakikimi sa paglalakad ay bumalik sa kanya at nagsabi, ang aking ama ay nag-aanyaya sa iyo upang ikaw ay kanyang magantimpalaan o mapasalamatan sa pagpapainom mo sa aming maalagang hayop. Kaya't nang siya ay pumaroon sa kanya at isalaysay ang nangyari sa kanya, siya, ang matanda, ay nagsabi, huwag kang matakot. Ngayon, ikaw ay ligtas na sa zalimun, mga mapang-aping tao, walang pananalig o tampalasan. At nagsabi ang isa sa mga dalaga, O aking mahal na ama, siya ay kukunin ninyo at bigyan ng pasahod. Tunay ngang ang pinakamainam sa mga lalaki na magtatrabaho ay yaong lalaki na malakas, matipuno at mapagkakatiwalaan. Ang ama ay nagsabi, nais kong ipakasal ang isa sa aking mga dalaga sa iyo, sa kondisyon na maglilingkod ka sa akin sa 8 taon. Ngunit kung hustuhin mo sa 10 taon, ito ay nasa iyo. At ayaw kong ilagay ka sa anumang kahirapan, tunay ngang ako ay makikita mo kung pahihintulutan ni Allah na isa sa mga matutuwid. Siya ay sumagot, hayaang ganito ang kasunduan sa pagitan natin. Kahit na anuman sa ating kasunduan ay aking ganapin. Walang mananaig na di katarungan sa akin. Si Allah ang saksi sa anumang ating ipinapahayag. At nang matapos na ni Moises ang takdang panahon at siya ay naglalakbay na kasama ang kanyang pamilya, ay natanaw niya ang isang apoy tungo sa landas ng bundok ng Tur. Sinabi niya sa kanyang pamilya, magsipaghintay kayo rito. Nakasumpong ako ng apoy.
Marahil ay makapagdadala ako para sa inyo mula roon ng ilang impormasyon o isang nagliliyab na uri ng apoy na makapagpapainit sa inyong sarili. At nang makalapit na siya sa apoy, siya ay tinawag mula sa kanang bahagi ng lambak, mula sa isang puno sa banal na lupa. O Moises, katotohanan ako si Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ngayon, yung ihagis ang iyong tungkod, kahit nang mamalas niya itong gumagalaw, sa kanyang sarili nawari bang isang ahas, siya ay umurong na patalilis at hindi lumingon sa kanyang likuran. At sa kanya ay winika, O Moises, lumapit ka at huwag kang matakot. Katotohanang ikaw ay isa sa mga pinangangalagaan. Pasok mo ang iyong kamay sa butas o daanan ng iyong kasuotan. Ito ay lalabas na puti, walang anumang dumi o karahasan. At ilagay mo ang iyong kamay na malapit sa iyong tagiliran upang maging tagapigil laban sa iyong pagkatakot na iyong nararanasan mula sa ahas, sapagkat ito ang dalawang tanda o himala, katibayan na iyong mapapananganan mula sa iyong Panginoon tungo kay Paraon at sa kanyang mga pinuno, sapagkat katotohanan sila ang mga tao na palasuay kay Allah at mga tampalasan. Siya ay nagsabi, O aking Panginoon, aking napatay ang isang lalaki sa lipon nila, at ako ay nangangamba na ako ay kanila ring papatayin. At ang aking kapatid na si Harun, siya ay higit na mahusay magsalita kaysa sa akin, kaya't inyong suguin siya na makasama ko bilang katuwang upang patutuhanan at palakasin ako, sapagkat ako ay nangangamba na sila ay magpaparatang sa akin ng kasinungalingan. Si Allah ay nagwika, katotohanang palalakasin namin ang iyong bisig sa pamamagitan ng iyong kapatid, at kayong dalawa ay aming gagawaran ng kapamahalaan o katibayan upang kayo ay hindi nila maabot o masaling. Ito ay sa pamamagitan ng aming ayat o mga tanda, kayo at yaong mga sumusunod sa inyo ang mananalig, ang magwawagi. At nang si Moises ay pumaroon sa kanila na may maliliwanag na ayat o mga tanda, katibayan, aral o kapahayagan mula sa amin, sila ay nagsabi, ito ay wala ng iba kundi isang kinathang panglalansi o salamangka, at kailanman ay hindi namin narinig ang katulad nito mula sa aming mga ninuno. Si Moises ay nagsabi, ang aking Panginoon ang lubos na nakababatid kung sino ang dumarating na may patnubay mula sa kanya, at kung sino sila na ang kasasapian ang pinakamainam sa kabilang buhay. Walang pagsala, ang mga mapaggawa ng katampalasanan ay hindi magtatagumpay. Si Paraon ay nagsabi, O mga pinuno, wala akong alam na Diyos para sa inyo, maliban sa aking sarili. Kaya't O Haman, magparingas ka para sa akin ng isang apoy sa ibabaw ng malagkit na putik na ginagawang bricks, at igawa mo ako ng mataas na turi o palasyo upang aking mapagmalas ang Diyos ni Moises. Katiyakang itinuring ko na siya, si Moises, ay sasalipon ng mga sinungaling. At siya, si Paraon, ay lubhang mapagmataas sa kalupaan, siya at ang kanyang mga sundalo ng walang karapatan, at sila ay nag-aakala na sila ay hindi magbabalik sa amin. Kaya't aming sinakmal siya at ang kanyang mga sundalo, at aming inilubog sila sa dagat, pagmasdan o Muhammad kung ano ang kinasapitan ng mga mapaggawa ng kamalian o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at nagtatakwil sa payo ng kanyang sugo na si Moises. At aming ginawa lamang sila na maging mga pinuno na mag-aanyaya sa impyerno o sa apoy, at sa araw ng muling pagkabuhay, wala silang masusumpungan na anumang tulong. At sa mundong ito ay ginawad namin ang masamang sumpa na mamalagi sa kanila, at sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay mapapabilang sa mga kinamumuhian, mga hinadlangan na makatanggap ng habag ni Allah, mga kinasusuklaman at mga wawasakin. At katiyakan aming ipinahayag kay Moises ang kasulatan, ang tura o mga batas, matapos naming wasakin ang mga nangaunang henerasyon upang magbigay ng maliwanag na pananaw sa mga tao, at isang patnubay at isang habag upang sila ay makaalaala. At ikaw, O Muhammad, ay wala sa kanlurang bahagi ng lambak ng aming ipahayag kay Moises ang pag-utos, at gayon din naman, ikaw ay hindi naging saksi sa gayong mga pangyayari. Ngunit itinindig namin ang mga bagong henerasyon matapos ang henerasyon ni Moises, at lubhang marami ng mga taon ang lumipas sa kanila
Datapot ikaw o Muhammad ay hindi kabilang sa mga nanirahan sa pamayanan ng Madian o Median na nagpapahayag ng aming mga talata sa kanila. Datapot kami ang namamalaging nagsusugo ng mga sugo na may taglay na inspirasyon. Ikaw din o Muhammad ay wala sa tabi ng bundok ng Tur ng aming tawagin si Moises. Magkagayon man, ikaw ay sinugo bilang isang habag mula sa iyong Panginoon upang magbigay babala sa mga tao na wala pang tagapagbabala ang dumatal sa kanila na nauna pa sa iyo upang sila ay makatanggap ng paalaala o makaalaala. At kung ikaw ay hindi namin isinugo sa mga Quraysh sa Makkah at kung mangyari na isang kaparusahan ang sumakmal sa kanila dahilan sa mga gawa na ginawa ng kanilang mga kamay, maaari nilang sabihin, O aming Panginoon, bakit hindi kayo nagsugo sa amin ng isang sugo? Disinsan ay susundin namin ang inyong ayat o mga talata ng Quran. At mapapabilang kami sa mga sumasampalataya, datapot ngayon, nang ang katotohanan ay dumatal sa kanila, alalaang baga, si Muhammad at ang kanyang mensahe mula sa amin, sila ay nagsasabi, bakit ang mga tanda na ipinadala sa kanya kay Muhammad ay hindi kagaya niya ang mga ipinadala kay Moises? Hindi baga nila itinakwil noon ang mga tanda na dati nang ipinadala kay Moises noon pang una? Sila ay nagsasabi, dalawang uri ng salamangka, ang Torah, mga batas at ang Quran. Ang bawat isa ay nagpapatibay sa isa't isa. At sila ay nagsasabi, katotohanan kami ay nagtatakwil sa lahat ng gayong mga bagay. Ipagbadya sa kanila o Muhammad, kung gayon, kayo ay magdala ng isang aklat mula kay Allah na higit na mabuti sa patnubay kaysa dalawang ito, ang Torah o mga batas at ang Quran, upang ito ay aking sundin. Inyo itong gawin kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Datapwat kung sila ay hindi makatugon sa iyo, alalaang baga kung sila ay hindi makapagpakita ng sariling nilang aklat. Gayon din naman ay ayaw nilang maniwala sa iyong pananampalataya at sa kaisahan ni Allah. Kung gayon, yung mapag-aalaman na sinusunod lamang nila ang kanilang sariling pagnanasa, at sino pa kaya ang higit na napapaligaw maliban sa kanya na sumusunod sa kanyang sariling pagnanasa na walang anumang patnubay mula kay Allah? Katotohanan, si Allah hindi na namamatnubay sa mga tao na zalimun, mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At katiyakan ngayon ay naiparating na namin sa kanila ang salita, ang Quran, na naririto ang mga balita ng lahat ng bagay para sa kanila upang sila ay makatanggap ng paalaala o makaalaala. Ang mga tao na pinadalhan namin ng kasulatan, alalaong baga, ang Torah o mga batas at ebanghelyo bago pa rito, sila ay tunay namang naniniwala sa ganitong kapahayagan, ang Quran. At kung ito ay dinadalit sa kanila, sila ay nagsasabi, kami ay naniniwala rito, katiyakang ito ay katotohanan mula sa aming Panginoon. Tunay ngang kami, noon pa mang una pa rito, ay mga Muslim na sumusuko kay Allah sa Islam, katulad nila Abdullah bin Salama at Salman al-Farisi. Sa kanila, 2 ulit ang ipagkakaloob na gantimpala sapagkat sila ay nagsipagtiyaga at nilabanan nila ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan at sila ay gumugol sa pagkakawang gawa mula sa mga biyayang ipinagkaloob namin sa kanila. At kung sila ay nakakarinig ng mga walang katwirang pagsasang-usapan o mga kabulaanan, sila ay tumatalikod dito at nagsasabi, sa amin ang aming mga gawa at sa inyo ang inyong mga gawa. Ang kapayapaan ay sumainyo, kami ay hindi naghahanap ng mga tao na walang kaalaman. Katotohanan ngang hindi mo mapapatnubayan ang sinumang inyong naiibigan o minamahal, datapwat si Allah ang namamatnubay sa sinumang kanyang maibigan at batid niyang lubos ang mga tao na tumatanggap ng patnubay. At sila ay nagsasabi, kung kami ay susunod sa patnubay na nasa iyo, kung gayon, kami ay mawawala ng karapatan sa aming lupain. Hindi baga namin itinindig para sa kanila ang isang ligtas na santuaryo, ang Makkah. Ang lahat ng uri ng prutas ay dinadala rito, isang panustos mula sa amin, datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. At ilan na bang mga bayan o pamayanan ang amin nang winasak, kung saan sila ay nagpakasaya sa kanilang buhay o pagkatamad sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay, walang damdamin ng pasasalamat at sumusway kay Allah at sa kanyang mga sugo.
sa pamagitan ng paggawa ng kasamaan at krimen. Ngayon, ang kanilang pinanahanan, pagkaraan nila ay hindi pinananahanan, maliban na pansamantala lamang ng mga manlalakbay na naghahanap ng pansumandaling tahirahan at katotohanan. Kami ang kanilang tagapagmana at kailanman ang iyong Panginoon ay hindi magwawasak sa isang bayan o pamayanan hanggat hindi siya nagsusugo sa kanilang bayan ng isang sugo na nagpapahayag sa kanila ng aming mga tanda o talata. Gayon din naman, kailanman ay hindi kami magwawasak ng isang pamayanan maliban kung ang mga tao nito ay zalimun, mapaggawa ng kamalian, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah o mapang-api. Ang mga makamundong bagay na ipinagkaloob sa iyo ay isang kaginhawahan sa buhay na ito at ang mga palamuti lamang. Datapot kung ano ang taglay ni Allah para sa inyo sa kabilang buhay ay higit na mainam at magtatagal. Hindi baga kayo magiging matalino? Kung gayon, siya kaya na pinangakuan namin ng isang mabuting pangako o paraiso na kanyang makakaharap. Alalaong baga, matatamasa ay katulad niya na binigyan namin ng kasayahan sa makamundong buhay na ito. Datapot siya sa araw ng muling pagkabuhay ay mapapabilang sa mga iharap sa kaparusahan ng apoy ng impyerno. At alalahanin ng araw na siya si Allah ay tatawag sa kanila at magwiwika, na saan ang tinatawag ninyo na aking mga katambal na inyong iniakibat sa pagsamba sa akin. At sa kanila na ang salita, alalaong baga, ang pag-utos ng kaparusahan ay isa sa katuparan ay magsasabi, O aming Panginoon, sila ang iniligaw namin sa landas ng kamalian. Inakay namin sila sa kamalian kung paano rin naman kami noon ay nasa kamalian. Aming ipinapahayag ang aming pakikipagkalas o kawalan ng kinalaman sa kanila sa iyong harapan. Hindi kami ang nakahiratihan na nilang sinasamba o sinusunod. At sa kanila ay pagbabadya, tawagin ninyo ang sinasabi ninyong mga katambal ni Allah. Sila ay mananawagan sa kanila, datapwat sila ay hindi makapagbibigay sa kanila ng kasagutan at mamamasdan nila ang kaparusahan. Kung sila lamang sana ay naging bukas ang isipan at sumunod sa patnubay at alalahanin ang araw na si Allah ay tatawag sa kanila at magwiwika, ano ang kasagutan na ibinigay ninyo sa mga sugo. Datapwat ang impormasyon ay magiging malabo sa kanila sa araw na yaon, kaya't sila hindi makagagawa na makapagtanungan sa isa't isa. Ngunit sinuman ang nagsisi sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga kasalanan na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniwala sa kanyang sugo na si Muhammad at gumawa ng kabutihan, kung gayon, siya ay mapapabilang sa mga matatagumpay. At ang iyong Panginoon ay lumilikha at pumipili ng anumang kanyang maibigan. Wala silang kakayahan na pumili sa anumang bagay. Luwalhatiin si Allah, higit siyang malayo sa lahat ng mga itinatambal nila sa Kanya. At ang iyong Panginoon ay nakababatid ng lahat ng mga itinatago ng kanilang dibdib o kaluluwa at ang lahat ng kanilang inilalantad. At siya si Allah, La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sa Kanya ang lahat ng pagpupuri, sa simula, alalaong baga sa mundong ito, at sa huli, alalaang baga sa kabilang buhay, at sa Kanya ang lahat ng pagpapasya, at kayong lahat sa Kanya ay magbabalik. Ipagbadya o Muhammad, ano sa palagay ninyo kung ginawa ni Allah na ang gabi ay walang katapusan sa inyo hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Sino pa ba kayang Diyos maliban kay Allah ang makapagbibigay sa inyo ng liwanag? Hindi baga kayo magsisipakinig? Ipagbadya o Muhammad, ano ang palagay ninyo kung ginawa ni Allah na ang maghapon o buong araw ay walang katapusan sa inyo hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Sino pa ba kayang Diyos maliban kay Allah ang makapagbibigay sa inyo ng gabi upang kayo ay makapagpahinga? Hindi baga kayo makamamalas? At kabilang sa kanyang habag ay nilikha niya para sa inyo ang gabi at araw upang kayo ay makapagpahingalay, alalaong baga, sa gabi, at upang kayo ay makasumpong ng kanyang mga biyaya, alalaong baga, sa maghapon, nang sa gayon, kayo ay magkaroon ng utang na loob ng pasasalamat. At alalahanin ng araw na siya, ang inyong Panginoon, si Allah, ay tatawag sa kanila na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at magwiwika, na saan ang sinasabi ninyo na aking mga katambal, na inyong ipinangangalandakan,
At sa bawat bansa o pamayanan, aming dudukutin o ititindig ang isang saksi at aming wiwikain. Ipakita ninyo ang inyong katibayan. Sa gayon, kanilang mapag-aalaman na ang katotohanan ay nasa kay Allah lamang. At ang mga kasinungalingan o huwad na Diyos na kanilang kinatha ay maglalaho sa kanila. Katotohanan si Qarun ay mula sa pamayanan ni Moses. Datapot siya ay naging palalo sa kanila at aming ginawaran siya ng mga kayamanan na ang mga susi nito ay magiging pabigat sa katawan ng malalakas na lalaki. Kaya't nang ang kanyang pamayanan ay magsabi sa kanya, huwag kang maglumundag sa kasiyahan, sa kawalan ng pagtanaw ng pasasalamat sa mga kaloob ni Allah. Katotohanang hindi nagugustuhan ni Allah ang mga nagpapakasaya ng labis-labis sa kayamanan at kawalan ng pasasalamat. At yung paghanapin sa pamamagitan ng gayong kayamanan na ipinagkaloob sa iyo ni Allah ang tanda o gantimpala ng kabilang buhay. At gayon din naman ay huwag mong kaligtaan ang iyong bahagi ng pinahintulutang kasiyahan sa mundong ito, ngunit gumawa ka ng kabutihan. Kung paano rin namang naging mabuti si Allah sa iyo. At huwag kang magnais ng kabuktutan o katiwalian sa kalupaan. Katotohanang si Allah hindi nagmamahal sa mga mapaggawa ng kabuktutan, mapang-api o tampalasan at buhong. Siya siguro ay nagsabi, ito ay pinagkaloob sa akin dahilan sa natatanging karunungan na aking angkin. Hindi ba kanya batid na winasak ni Allah ang bago pa sa kanya ang mga henerasyon, mga tao na higit na mahusay sa kanya, sa lakas at higit na marami ang mga kayamanan na kanilang nalikom. Tatapot ang mujrimun o mga buktot, kriminal, walang pananalig mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungkol sa kanilang mga kasalanan ay hindi tatanungin sapagkat ang kanilang mga masasamang gawa ay lubhang lantad at sapat na yaon upang sila ay maparusahan sa impyerno. Kaya't siya ay lumabas sa harapan ng kanyang pamayanan, nataglay ang kanyang palamuti. Ang mga tao na ang layunin lamang ay ang buhay sa mundong ito ay nagsasabi, o sana'y nagkaroon din kami ng katulad ng mga nakamtan ni Qarun. Katotohanang siya ay isa sa may angkin ng malaking kayamanan. At ang mga tao na nabigyan ng patnubay na karunungan sa pananampalataya ay nagsabi, kasuyan sa inyo, ang gantimpala ni Allah sa kabilang buhay ay higit na mainam sa mga nananampalataya at nagsisigawa ng kabutihan at walang sinuman ang binibinyayaan nito maliban sa mga matityaga, matintiman sa pagsunod sa katotohanan. Kaya't pinapangyari namin na siya at ang kanyang tahanan ay lagumin ng lupa at siya ay wala ni isang pangkat upang tulungan siya laban kay Allah. Gayon din, siya ay hindi kabilang sa kanila na may pagtatanggol ang kanilang sarili. At ang mga naiinggit sa kanyang katatayuan, kakahapon lamang ay nagsimula ng mangusap o pagmalasin kung paano ipinaabot at inihahayo ni Allah ang kanyang biyaya sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang mga alipin o nagkakait nito sa sinumang kanyang maibigan. At kung si Allah hindi naging mapagpala sa atin, maaari rin niyang papangyarihin na lulunin din tayo ng lupa, inyong mapag-alaman na ang mawalang pananampalataya ay hindi magsisipagtagumpay. Ang tahanang yaon ng kabilang buhay, alalaang baga ang paraiso, ay aming ipagkakaloob sa mga tao na hindi naghihimagsik laban sa katotohanan ng may kapalaluan at pang-api at hindi nagkakalat ng kabuktutan sa kalupaan at ang pinakamainam na kahahantungan ay para sa mutakon, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Sinuman ang gumawa ng kabutihan o paniniwala sa kaisahan ni Allah na kalakip ang mabubuting gawa, ang gantimpala para sa kanya ay higit na mainam sa kanyang mga gawa. At sinuman ang gumawa ng kasamaan o paniniwala sa mga Diyos-Diyosan, kasama ang masasamang gawa, kung gayon, ang gumawa ng kasamaan ay parurusahan lamang ng katapat sa kanyang magawa. Katotohanang siya si Allah na nagpatupad o nagpataw sa iyo o Muhammad ng Quran, alalaong baga, nag-utos sa iyo na sumunod sa mga batas nito at mangaral sa iba ay siyang magbabalik sa iyo sa lugar ng Ma'ad o lugar ng pagbabalik, maaring sa Makkah o sa paraiso sa kabilang buhay. Ipagbadya o Muhammad ang aking Panginoon ang lubos na nakatatalos kung sino ang nagdadala ng tumpak na patnubay
at kung sino ang nasalantad na kamalian. At hindi mo inaasahan na ang aklat, ang Quran, ay papanawag sa iyo, datapot ito ay isang habag mula sa iyong Panginoon, kaya't huwag kang maging katulong o tagatangkilik sa mga hindi sumasampalataya sa kanilang maling relihiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng laya sa kanilang paniniwala. At huwag mong hayaan, O Muhammad, na ikaw ay hadlangan nila sa pangaral ng ayat o mga kapahayagan at mga talata ni Allah. Matapos na ito ay may pahayag sa iyo at yung anyayahan ang sangkatauhan na sumampalataya sa iyong Panginoon, at huwag kang maging isa sa al-musyrikun, mga tao na nagtatambal ng iba. Matapos na ito ay may pahayag sa iyo at iyong anyayahan ang sangkatauhan na sumampalataya sa iyong Panginoon, at huwag kang maging isa sa al-musyrikun, mga tao na nagtatambal ng iba pang Diyos maliban kay Allah. Pagano, sumasamba sa mga imahin, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, at nagtatatwa sa pagkapropeta ng kanyang sugo na si Muhammad, at huwag kang manikluhod sa ano pamang Diyos maliban kay Allah. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang lahat ng bagay ay maglalaho maliban sa Kanyang mukha o sarili. Sa Kanya ang lahat ng pagpapasya at sa Kanya magbabalik ang lahat. Surah Al-Ankabut. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim. Nag-aakala baga ang sangkatauhan na sila ay hahayaan lamang sapagkat sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya, at sila ay hindi susubukan. Katotohanan, aming sinubukan ang mga tao na nauna pa sa kanila, at katiyakang si Allah ang gagawa ng maging lantad yaong mga matatapat, at katiyakan rin na siya ang gagawa ng maging lantad ang mga sinungaling. O sila kaya na nagsisigawa ng kabuktutan ay nag-aakala na kami ay kanilang malalagpasan, alalaong baga, matatakasan, kasamaan ang kanilang paghuhusga. Sino man ang umaasa sa pakikipagtipan kay Allah, kung gayon, ang sandali na itinakda ni Allah ay walang pagsalang sa sapit, at siya ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. At sino man ang magsikap o makipaglaban para sa kapakanan ni Allah, ito ay ginawa niya para sa kanyang sarili. Katotohanan si Allah ay malaya sa anumang pangangailangan mula sa kanyang mga nilalang. Sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa sugo na si Muhammad na hindi tumatalikod dito, bagamat sila ay nakakatanggap ng pinsala sa mga pagano at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nagsisigawa ng kabutihan. Katotohanan ang aming papalisin ang kanilang mga maling gawa, at aming gagantimpalaan sila ng ayon sa buti ng kanilang mga gawa, at aming ipinagtagubilin sa tao na maging mabuti at masunurin sa kanyang magulang, datapwat kung sila ay magsikay na ikaw ay pilitin na mag-akibat sa akin sa pagsamba bilang katambal, narito ay wala kang kaalaman, kung gayon sila ay huwag ninyong sundin. Kung lahat ng magbabalik sa akin at ipagsasaysay ko sa inyo ang inyong ginagawa, at ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa mga iba pang paksa ng pananampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, katiyakang sila ay aming tatanggapin sa paraiso na kabilang sa lipon ng mga matutuwid. At mayroong mga tao na nagsasabi, kami ay sumasampalataya kay Allah, datapwat kung sila ay makaranas ng kahirapan dahilan sa kanilang pananampalataya kay Allah, ay kanilang itinuturing ang pagsubok, alalaong baga, ang kasahulan o kahirapan ng mga tao na waribang ito ay kaparusahan ni Allah. At kung ang tagumpay ay dumatal mula sa iyong Panginoon, katiyakang ang mga mapagkunwari ay magsasabi, katotohanan kami ay lagi ninyong kakampi. Hindi baga si Allah ang lubos na nakakaalam ng nasa puso ng kanyang mga nilalang? At katiyakang nababatid ni Allah ang mga sumasampalataya, at gayon din katiyakang nababatid ni Allah ang mga mapagkunwari, alalaong baga, si Allah ay susubok sa mga tao sa kabutihan at kahirapan upang kanyang maihiwalay ang mabubuti sa mga buktot, bagamat batid niya ang lahat ng mga ito bago pa sila ay kanyang subukan. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsabi sa mga sumasampalataya, sundin ninyo ang aming pamamaraan at aakuin namin ang kinahinatnan ng inyong mga kasalanan. Kailanman, kahit nakatiting, ay hindi nila aakuin ang kanilang kamalian, katotohanang sila ay mga sinungaling.
At katotohanang papasanin nila ang sarili nilang mga pabigat o mga kamalian at ang iba pang mga pabigat na kasama ng kanila. At sa araw ng muling pagkabuhay, katiyakang sila ay tatanungin tungkol sa bagay na kinahiratihan na nilang kinakata, na kasinungalingan. Katotohanang aming isinugo-sinuwah sa kanyang pamayanan. At siya ay nanatili sa kanila sa loob ng 1,000 taon, maliban sa 50 na nag-aanyaya sa kanila sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at iwaksi ang mga huwad na Diyos at iba pang mga Diyos-Diyosan. Datapot ang dilubyo o baha ay sumakmal sa kanila habang sila ay lulong sa kasalanan at kasamaan. At aming iniligtas siya, gayon din ang kanyang mga kasama sa arko, at ginawa namin ito, ang arko, bilang isang tanda o aral sa lahat ng mga nilalang. At aming isinugo si Abraham ng kanyang ipagbadya sa kanyang pamayanan. Sambahin lamang ninyo si Allah at siya inyong pangambahan. Ito ay higit na mainam sa inyo kung kayo ay nakakaunawa, sapagkat kayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan maliban pa kay Allah, at kayo ay nagsisigawa ng mga kasinungalingan. Katotohanan, ang mga bagay na sinasamba ninyo bukod pa kay Allah ay walang kapangyarihan upang bigyan kayo ng ikabubuhay. Kaya't magsihanap kayo ng ikabubuhay mula kay Allah lamang, at siya lamang ang panglingkuran ninyo, at magkaroon kayo ng utang na loob ng pasasalamat sa Kanya. Tanging sa Kanya kayong lahat ay magbabalik. At kung kayo o mga tao ay magtakwil sa kapahayagan, noon pa man, ang mga bansa o henerasyon na una pa sa inyo ay nagtakwil na. At ang tungkulin ng isang sugo ay mangaral lamang ng mensahe ng maliwanag. Hindi baga nila namamasdan kung paano pinasimulan ni Allah ang paglikha, at muling inuulit ito. Katotohanan ito ay magaan lamang kay Allah. Ipagbadya, magsipaglakbay kayo sa kalupaan, at inyong malasin kung paano pinasimulan ni Allah ang paglikha. Sa gayon ding paraan niya itatanghal ang muling paglikha sa kabilang buhay, alalaong baga ang muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Katotohanan si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kanyang parurusahan ang sinumang kanyang maibigan, at pagkakaluban niya ng habag ang sinumang kanyang naisin, at sa kanya kayo ay muling magbabalik. At hindi kayo makapagdudulot ng kabiguan kay Allah dito sa lupa o roon sa langit, at hadlangan ang kanyang balak, at wala na kayong iba pa maliban kay Allah, na anumang wali o tagapagtanggol o tagapagkupkop o anumang katulong o makakatulong. At sila na nagtatakwil sa ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral ni Allah, at sa pakikipagtipan sa Kanya, sila ang nawalan ng pag-asa sa aking habag, at sa kanila ang pinakamalupit na kaparusahan. Kaya't walang naging kasagutan ang kanyang pamayanan, maliban lamang sa patayin siya o sunugin siya. Kaya't iniligtas siya ni Allah sa apoy. Katotohanang naririto ang mga tanda para sa mga tao na may pananalig, at si Abraham ay nagbadya. Inyo lamang tinangkilik upang sambahin bukod pa kay Allah ang mga Diyos-Diyosan bilang isang bigkis ng pagkaligaw sa lipon ninyo sa makamundong buhay na ito. Sa gayon, sa araw ng muling pagkabuhay, ay itatatuan ninyo ang bawat isa sa inyo at susumpain ninyo ang bawat isa sa inyo, at ang inyong magiging tahanan ay apoy, at walang sinuman ang makatutulong sa inyo. Kaya't si Lot ay nanalig sa kanya sa mensahe ni Abraham, ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah. Siya, si Abraham, ay nagsabi, katotohanan ako ay mangingibang bayan para sa kapakanan ng aking Panginoon na si Allah. Katotohanan siya ay sukdol sa kapangyarihan, ang ganap na maalam. At iginawad namin kay Abraham si Ishak at si Jacob, at aming itinakda sa kanyang mga lahi o supling ang pagkapropeta at kapahayagan, alalaong baga ang Torah o mga batas kay Moises, ang Ebanghelyo kay Jesus, at ang Quran kay Muhammad. Lahat sila ay mula sa angkan ni Abraham. At ipinagkaloob namin sa kanya ang kanyang gantimpala sa mundong ito, at katotohanan siya ay mapapabilang sa lipon ng mga matutuwid sa kabilang buhay. At alalahanin si Lot nang kanyang sabihin sa kanyang mga tao, kayo ay nagsisagawa ng gawang kasuklam-suklam. Ang Sodom niya na isang malaking kasalanan, na wala pang sinuman sa buong santinakpan ang nakagawa nito ng una pa sa inyo.
Katotohanan, inyong nalalapitan ang kalalakihan sa pamagitan ng Sodomya at inyong hinaharangan ang mga daan at ninanakawan ang mga naglalakbay at inyong isinasagawa ang bawat almungkar, mga kabuktutan, kawalan ng pananalig at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa inyong mga pagtitipon, datapot ang kanyang pamayanan ay hindi sumagot maliban lamang sa pagsasabi ng, ibagsak mo sa amin ang parusa ni Allah kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Siya ay nanikluhod, o aking Panginoon, inyong tulungan ako at bigyan ng tagumpay laban sa mga tao na mufsidun, ang mga gumagawa ng matinding kasamaan at katiwalian, kasalanan, krimen, mga mapang-api, buktot o tampalasan. At nang ang aming mga sugo o mga anghel ay pumaron kay Abraham na may magandang balita, sila ang mga anghel ay nagsabi, tunay ngang aming wawasakin ang mga tao sa bayang ito ni Lot, alalaang baga ang bayan ng Sodom sa Palestina. Sapagkat katotohanan ang kanyang mga tao ay naging zalimun o mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At sinabi ni Abraham, subalit naroroon si Lot. Sila ang maanghel ay nagsabi, lubos naming batid kung sino ang naroroon. Katotohanan ang aming ililigtas siya si Lot at ang kanyang pamilya maliban sa kanyang asawa. Siya ay kabilang sa mga nagpaiwan, alalaong baga, ang asawa ni Lot ay mawawasak na kasama ng mawawasakin sa kanyang pamayanan. At nang ang aming mga sugo o mga anghel ay dumatal kay Lot, siya ay naligalig para sa kanila at nakaramdam siya para sa kanila ng matinding pagkabahala o kawalan ng magagawa ng mapangalagaan sila at kanilang sinabi, huwag kang mangamba, gayon din huwag kang mamighati. Katotohanang naririto kami upang iligtas ka at ang iyong pamilya maliban sa iyong asawa. Siya ay kabilang sa mga nagpaiwan. Alalaong baga, ang asawa ni Lot ay mawawasak na kasama ng mawawasakin sa kanyang pamayanan. Katotohanang aming ibabagsak sa mga tao at bayang ito ang matinding kaparusahan mula sa kalangitan sapagkat sila ay naging buktot sa pagsalansang o sa mga pag-uutos ni Allah. At katiyakang nag-iwan kami roon ng isang maliwanag na aya o isang aral at babala at tanda ang lugar kung saan matatagpuan ang patay na dagat sa Palestina para sa sinumang tao na may pangunawa. At sa mga tao ng Madian ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Shuaib at ang kanyang sinabi, o aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah at umasa sa gantimpala ng huling araw at huwag kayong magsigawa ng katampalasan dito sa kalupaan bilang mga nagnanais ng kabuktutan, kasamaan, kabuhungan na ginagawa ng mga mapang-api at palasway kay Allah. Datapot kanilang itinakwil siya, si Shuaib, kahit ang malakas na lindol ay sumakmal sa kanila at sila ay nakahandusay na wala ng buhay sa kanilang mga tahanan. At winasak din namin ang pamayanan ng Ad at Thamud at katotohanan ang kanilang pagkawasak ay maliwanag na nahayag sa inyo mula sa mga bakas ng kanilang mga gusali o pagkaguho ang kanilang kinasapitan. Ginawa ni Satanas na ang kanilang mga gawa ay maging kalugod-lugod sa kanila at kanyang hinadlangan sila sa tamang landas bagamat sila ay ginawaran ng makapaghinuha o mapagtimbang-timbang ang mga bagay-bagay. At amin ding winasak si Qarun, si Paraon at Haman. Katotohanan sa kanila ay sinugo si Moises na may maliwanag na mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral. Subalit sila ay nag-asta ng may pagmamalaki sa kalupaan. Datapot hindi nila kami matatakasan, alalaong baga ang aming kaparusahan. At ang bawat isa sa kanila ay aming sinakmal sa kanilang kabuktutan at kasamaan sa lipon nila ay yaong aming pinaulanan ng bagyo ng mga bato. Katulad ng nangyari sa mga tao ni Lot, ang iba ay nakupot ng matinding pagsabog. Katulad ng nangyari sa pamayanan ng Thamud o mga tao ni Shuaib. At ang iba ay aming hinayaan na lamunin ng lupa katulad ni Qura. Ang iba ay aming nilunod katulad ng nangyari sa mga tao ni Noah, Paraon at kanyang mga tao. Hindi si Allah ang nagpalungi sa kanila,
datapot sila ang nagpariwara sa kanilang sarili. Ang kahalintulad niya ang mga kumukuha ng awliya, mga tagapangalaga, kawaksi, katulong o kakampi maliban pa kay Allah ay tulad ng isang gagamba na gumagawa ng kanyang bahay. At katotohanan, ang pinakamarupok sa lahat ng mga bahay ay ang bahay ng gagamba kung kanila lamang itong napag-uunawa. Katotohanan, talastas ni Allah ang lahat ng bagay na kanilang tinatawag bukod pa sa Kanya, at Siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At ang ganitong mga halimbawa o paghahambing ay aming inihantad sa mga tao, datapot walang makatutukoy ng kanilang kahulugan maliban lamang sa may karunungan tungkol kay Allah at sa Kanyang mga tanda. Tanging si Allah lamang ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan ng may katotohanan, at walang sinuman ang kahati niya sa Kanyang paglikha. Katotohanan, tunay ngang naririto ang isang tanda sa mga sumasampalataya. Dalitin mo, O Muhammad, ang ipinahayag sa iyo sa aklat, ang Quran, at magsagawa ka ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay. Katotohanan, ang tunay na pagdarasal ay nakapipigil sa paggawa ng kasuklam-suklam o mga kahiya-hiya at masamang gawa o lahat ng uri ng gawa na ipinagbabawal. At ang pag-aalaala at pagluwalhati kay Allah ay pinakamahalagang gawain, at si Allah ang nakakaalam sa iyong ginagawa.